Ano na, ready na ba tayo? 10:20 ano na? 10:20 na. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mainit na pagbati mula po dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim po kami ng patnugot na Presidential Communications Operations Office or PCO. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin of course si Miss of course, ang maganda at kaaya-ayang tingnan na si Miss Miss Step Vicente. And of course, sa atin naman pong Master Control, kasama natin dyan si Miss Susan Aison at sila Hero at gayon din si Leo Magpayo. Alright? At kami po ay napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng ating iba't ibang mga available online media platforms. Kami po ay nasusubaybayan sa ating live audio streaming at sa ating Facebook broadcast live, gaya na rin po sa ating YouTube channel. Ano po, sa ating live audio streaming, kung hindi pa po nyo na-access yan, sa inyo po, kung kayo may hawak na smartphone, punta po kayo sa Google Play at i-download po nyo yung eBox PBS receiver. Kapag na-download nyo po yan, download nyo po yung PBS radio app. Ayan, at i-click lamang po sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating Facebook page, sa inyong pong Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? I-like nyo po, follow, and share ang ating mga social media platform. So magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras po ninyo nasusubaybayan itong ating episode na ito na Global na Tayo. Kasama na natin of course si Ms. Step Vicente. Ayun, magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service at syempre magandang araw din sa ating mga kasama dito sa studio na syempre umaalalay para maging posible ang ating programang Global na Tayo. Yan, of course, nito mga nakalipas na araw, especially bago mag-weekend, I think Friday, tinamaan ng malakas na lindol itong bansang Myanmar, 7.7 na lindol. Naramdaman ito at nagkaroon din ng pinsala sa karatig ng mga bansa nito katulad ng Thailand at ilang bahagi ng China. At alam naman natin marami tayong mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Thailand. Maging meron din tayo mga overseas Filipino workers na nandoon sa Myanmar. Kaya't nitong mga nakalipas na araw, nakatutok ang ating Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagpanayam sa ating mga Philippine embassies sa Thailand at maging sa Myanmar. Pero meron din po tayong tututukan dito naman pagdating sa Middle East dahil meron tayong mga kababayan na nagsagawa ng sabi nating demonstration ba kung matatawag yon at kasalukuyan po silang nasa kustodiya ng Qatar authorities. Can you give us details on that step? So yun nga, itong mga detainees na ating mga kababayan ay allegedly holding protest action nitong nakaraang Biyernes, March 28. At sabi nga nila bilang pagsuporta nga ito sa syempre sa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, itong protest action na ito, kaya naman syempre yun nga, bagamat malaya tayo makapagsabi ng ating mga saloobin, syempre kailangan natin sumunod sa mga otoridad. Tulad na lang naman dito sa Pilipinas, pag nagpo-protesta may permit. Anyway, talagang gano'n. Syempre, every country, every host country has its own policies and rules to follow. Pero alamin natin mula sa ating Department of Migrant Workers, ano ba ang mga kasalukuyang kalalagayan
ilan natin mga kababayan na ito, ano ho? At ano ba ang pwedeng assistance na pwedeng itulong dito ng gobyerno through the Department of Migrant Workers. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Secretary Hans Leo Cagdac. Magandang umaga po, Secretary Cagdac. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin po. Alright. Sec, napatawag po kami para malaman lang po ng ating mga kababayan, di lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung ano ang kasalukuyang kalalagayan ngayon nitong mga kababayan natin. Kung di ako nagkakamali, 19 ito na mga overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar. O, sa ngayon ay patuloy ang ating pagmamanman ng sitwasyon. We know that there are at least 3 different police stations kung saan sila dinala. Merong mga kalalakihan, kababaihan at may 3 bata. May bata pa? May bata? May OFW na dinala yung kanyang mga anak kasi nga 'di ba parang beach resort yung pinagmulan nito eh. So andun, so kaya ganun na lamang din ang ating concern dahil may mga bata at kababaihan na involved at meron ding mga 3 na hinahanap pa natin kung saan police station sila dinala. Kaya together with the DFA's One Country team under Ambassador Melicor, kami naman ni Yusek Ed De Vega dito sa Pilipinas, si Sec Ricky Manalo ang nagko-coordinate, ay tinutulungan natin sila. Alright, liwanagin ko lamang po, Sec Cagdac, may batang kasama doon sa mga... May 3 minor children. May isang OFW na dinala yung kanyang 3 anak, kaya sa mga nagtatanong kung bakit natin sila tinutulungan, una, may mandato tayong tulungan, magbigay ng legal assistance dahil meron ding mga karapatan ng isang naakusahan ng krimen o violation ng host country law o regulation. Pero bagamat ganon, pinapapaalalahanan pa rin natin ang mga kababayan natin, mga OFWs natin na ipagpatuloy ang matagal na nilang pagsunod sa batas at regulasyon ng host country. Okay. So, Secretary, itong mga nabanggit natin, mga Filipino overseas na ito na aresto, are scattered pala, hindi lang sa isang police station. So, what are the challenges facing you para matrace itong mga ito? Kasi nabanggit nyo kanina, may hinahanap pa kayo eh. Yeah. 17 na ang natukoy natin definitely, pero meron pa mga 3 na hinahanap pa natin saan naka-detained. Kaya't yun ang kailangan natin pang isagawa. I'm sorry, 4 pala. Tama yung una kong sinabi, yung original ko sinabi, hinahanap pa natin kung saan naka-detained. But merong ongoing investigation, kaya inaantay pa natin yung resulta ng investigasyon na yun. Pero totoo po ba yung nakalathala sa mga balita na yung demonstration nila ay bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Lumilitaw na gano'n, pero ako aalamin ko pa muna yung final na findings ng Qatari side. Pero lumilitaw na gano'n kasi bago pa sila na aresto ay meron na nagpo-post ng mga video, di ba? At naging bahagi nga ito kung bakit nakatawag pansin sa Qatari authorities. Itong kanilang mass action. Kaya't ako naman, aalamin ko muna yung final findings ng Qatari side, but it would appear that way. Okay. Na meron political action, may mga political statements na pinahayag dun sa assembly na yon. Doon ako nagtataka, Sec, dahil for as long as I have known you, hindi pa ho DMW yan, OWA pa yan, tsaka POEA, both hinawakan nyo po yung mga ahensya na yan hanggang sa DMW. Masidhi po yung inyong laging paalala sa pamamagitan ng mga pre-orientation seminars na dapat igalang at irespeto yung mga batas ng mga host countries natin. Itong mga kababayan natin, I'm not saying na I'm not downplaying them or sinisisi ko sila, pero hindi ba yun nasa pre-orientation seminar na dapat we are aware bilang mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa host country na dapat igalang natin yung mga batas nila. Yes, of course.
Well, to begin with, Sir Ray, alam rin natin ito, kaya naman tanyag ang mga OFW sa buong mundo. Kasi hindi lamang sa kalidad ng serbisyo, ng kaalaman at ng puso sa paglilingkod, ay sila ay sumusunod sa host country laws and regulations. Kilala tayo dyan. Pero merong nakakalimot, may nalilihis sa landas, kaya ito na ang ating paalala na patuloy ang maigting na pagsunod sa host country laws and regulations. Lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng mass action o assembly. Kasi minamanmanan. Actually, kaya rin tayo nagpapaalala, itong nangyari sa Qatar is an arrest. Pero ang reaksyon ng host government could come in other forms. Nako. So, kaya tayo nagpapaalala kasi posibleng sa ibang lugar kung saan nagkaroon ng mass action, walang arrest. Pero minamanmanan na. Nakatawag pansin na sa host government. Minomonitor na ng host government ang mga aktibidades ng Filipino community. Kaya't mag-ingat po talaga na wag sumuway. Do not cross the line in terms of the host country laws and regulations, kasi maaring hindi na aresto katulad nung nangyari dito sa Qatar, pero nakatawag pansin na po yan sa host country, and we know this for a fact sa ilang bansa. Hindi ko na lang papalangalanan yung bansa, but there could be ongoing monitoring already of Filipino community activities. Ang masama nun, ang masakit nun, Sek, pati yung ibang mga kababayan nating Filipino overseas worker na nandoon lang at talagang ang layo nilang ay magtrabaho at sumunod sa batas, nadadamay, baka madamay din. Yes, at saka yung mga other gatherings, di ba? Yes. Na wala namang kinalaman sa politikal. Halimbawa, meron lang akong alam na napipintong gathering ng mga inhinyero sa isang bansa, hindi ko nababanggitin. Alam ko kasi nagpahayag ako ng mensahe sa kanila. Mga ganon, pati yun madadamay in a sense na mamanmanan na rin yun sila. Posibleng in or around the public places in the host country, mamanmanan na rin yung mga aktibidades ng mga Filipino community members. So, kaya't ito yung kahalagahan ng pagpapaalala sa ngayon. Yung mga nagbabalak at yung mga nagpaplano ay kumbaga wag na ituloy kung ano man ang pinaplano kung ito ay maglalabag sa host country laws and regulations. Nako, talaga naman kumbaga nadamay-damay na kung pag yan ay talagang hindi napigilan at nagawan ng solusyon Pero Sek, malipat lang ako ng ibang usapin bukod dito sa Qatar. Ang ating mga overseas Filipino workers sa Myanmar at sa Thailand na naapektuhan ng matinding lindol. Kamusta po ang pagmomonitor naman ng DMW? Yes. Katuwang natin ang ating embahada sa Myanmar, pati ang DFA dito sa Manila. Sa Kasinamaang Palad, ito yung inulat naman din ng DFA na sina Yusek Ed, ay merong ongoing effort na hanapin ang 4 na OFWs. Sila'y nawawala sa ngayon. Sila'y nandun sa Gusali na gumuho sa Mandalay. Yung Mandalay malapit sa epicentro sa Sagyong, sa gitna ng Myanmar. Ang embahada natin nasa Timog. So may gumuhong building doon at may 4 na OFWs na alam nating nandun sa building na yon at gumuho at ngayon hinahanap. Ngayon, may pag-asa tayo na mahanap pa rin sila kasi alam naman natin, di ba, Sir Ray, sa mga lindol, usually trapped in the rubble, may mga survivors kahit ilang araw na nakalipas. Diba, sa Turkey, di ba yung lindol 2 years ago sa Turkey, ay merong mga nabuhay pa kahit na matagal na. At kahit sa sarili nating bansa, yung lindol sa Baguio at sa Pilipinas about 30 years ago. So, umaasa tayo na mahanap sila, pinagdadasal natin mahanap sila. In the meantime, meron din tayong minomonitor dito sa border town. Kung ang epicentro ay sa gitna, about 800 kilometers away, Miyawadi, sa may eastern side at ng Myanmar at western side ng Thailand sa border. Kung maalala nyo, Sir Ray, yung napauwi ng DFA na 206. Okay. Isang araw lamang. Oho. Pero pa doon, kailangan iligtas.
anim halimbawa na nasa government shelter sa Miyawadi, yun ang pangalan ng lugar, na nagtatrabaho sa yung mga illegal scam apps yes. doon. So, pinamanmanan natin sila at sila naman sa awa ng Diyos ay ligtas. Ayun. So medyo malayo na kasi sa epicentro. Alright. Pero etong apat na hinahanap, pinagdadasal natin na mahanap sila. And aside from this, we are coordinating with the Filipino community there in case meron may kailangan ng tulong o saklolo in terms of food, water, and shelter. Sa Thailand side, may apekto sa infrastruktura pero wala tayong naulat na nawawala o napinsala. We hope it stays that way. Pero nandun yung labor attaché natin. Nag-soft launch tayo ng Migrant Workers Office ng Enero ngayong taon na to. Pinag-utos na ating Pangulo na palawigin ang ating Migrant Workers Office at tiyempo naman na may labor attaché na tayo sa Bangkok, katuwang ng ambassador natin doon. And we are monitoring the situation. Alam natin na gradually nagmo-normalize na rin ang sitwasyon, ang pamumuhay sa Thailand, sa Bangkok. Ayun, at so it's very reassuring na nakatutok pa rin ang ating DMW sa ating mga kababayan sa Thailand at Myanmar at maging dito sa mga kababayan nating Filipino overseas workers diyan sa Qatar. Despite the fact na ayun, nagsagawa sila ng protesta, pero nandyan pa rin. Ika nga, hindi tumitigil ang serbisyo ng gobyerno. Dito sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Alright, Sec, maraming salamat. Unless meron pa ko kayong napaka-importanting, mahalagang gustong iparating sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging sa ating mga kababayan sa labas ng bansa. Go ahead po, Secretary. Yes, yung paalala natin na 1348 ang hotline, lalo na sa mga pamilya ng mga OFW sa Myanmar o sa Thailand. Kung may kailangan kayong ipaabot alam sa mahal ninyo sa buhay o di kaya alamin ang status ng inyong mahal sa buhay sa Myanmar o Thailand, 1348 ang hotline ko, shared by Admin Ignacio and the OWA. So nagpapasalamat din tayo sa kanila. 1348 po. At kung nasa ibang bansa, +632-1348. With that, maraming salamat po. As usual, maraming salamat, Secretary Hans Leo Kakdak. Maraming salamat, Sir Ray, at mabuhay po kayo, Sir. God bless. Thank you very much. Ang ating pong kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. O yan, Step ha. Narinig mo yung naging pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak na bagamat objective lang tayo. Bagamat itong mga kababayan natin, 11 ito, may kasama pa palang bata no, na aresto. Doon ako medyo nagulat at nag-concern tuloy ako, naging worried ako doon sa bata, no. At least yung mga matatanda, alam na nila gagawin nila sa buhay nila, di ba? Pero yung bata na isinama pa doon sa demonstration, nadamay tuloy. Ngayon tingnan na meron pang 3 na hinahanap. Yung 16 o 17 na locate na kasi ito pala mga kababayan natin ito nadala sa iba't ibang mga himpilan ng istasyon doon sa Qatar. So spread out sila. So pero majority of them na natukoy na pinpoint na ng DMW. Meron pang hinahanap 3 hanggang 4, no? Pero hopefully makita na rin sila. Pero concerned ako doon sa bata. Doon ako dapat di na sinasama 'yon eh. 'Di ba? Hindi na dapat sinasama 'yon. At saka ibig sabihin ang hirap ng trabaho ng gobyerno. Binabatikos ka dahil sa mga ginagawang polisiya. Pero at the end, ang gobyerno rin ang tutulong at sasagip sa iyo. Sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Pero mandato 'yan eh. Sabi nga ni Secretary Kakdak, mandato 'yan ng Department of Migrant Workers, okay? So, kaya ikaw huwag kang huwag kang magde-demonstrate, ha. Huwag kang sasali-sali, huwag kang magsasama huwag mo isasama si sa pagde-demonstrate mo. Sama mo na lang si Hero. Si Hero na lang. Okay, sige. So, Steph, ano pang ibang mga balita natin dyan na may kinalaman sa ating mga overseas Filipino workers? Sa ngayon, kasi syempre, alam naman natin, nakafocus pa rin tayo dun sa Myanmar and Thailand. And, kumbaga, naging mapalad tayo dahil kahapon, linggo, ay na-interview natin dito si Ambassador Millicent Cruz Paredes, dun sa special edition ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At dun nga niya, kasi syempre, may kumakalat pagka pala sa lindol, no, may mga fake news din, na
Paliwanag mo nga sa akin yan kasi 'di ba ang unang lumabas meron daw namatay Mm-mm. sa Thailand na 10. Mm-mm. Pero in the long run, clarify yan ng ating ambassador Mm-mm. sa Thailand na sinasabi niyang wala silang nilalabas na impormasyon na gano'n. Tama ba yun? Mm-mm. Saka, syempre, yun nga, pagka mga ganyan na alam naman natin na very sensitibo yung sitwasyon dahil lindol yun, ay kumbaga maging vigilant, no? Lagi naman natin sinasabi, no? Kasi sa mga nakaraang edisyon natin, di ba, parang nag-focus din tayo dun sa pagkakalat, no, ng disinformation saka misinformation, no. Sa mga sitwasyong ganun, na may lindol, maraming namamatay, maraming binabawian ng buhay, ay kumbaga maging sensitive tayo dun sa mga nilalabas natin na impormasyon, kahit yung simpleng pag-share lang, no, ay nakapagdudulot ng panic sa ibang tao. Kaya tulad ng lagi natin sinasabi, bukod dun sa mga reputable na media organizations, ay kumbaga tumingin tayo dun sa mga mismong ahensya, tulad na nga dun sa mismong embahada natin sa Thailand at sa Myanmar, para at least bukod dun sa mga advisory na binibigay nila, dun sa mga paalala na mag-ingat yung mga kababayan natin dun, kasi syempre hindi natin alam, no. Wag naman sana, knock on wood talaga, na maulit yung nangyaring lindol last Friday, ay kumbaga ay yung mga impormasyon na nilalabas, kung ilan ba yung bilang, at kung meron man sakali na kamag-anak doon sa Thailand o sa Myanmar, ay mismong lumapit na dun sa ating embahada. Ayun. Kumbaga, always double check your data or your facts, no, bago tayo maglabas ng informasyon o maniwala sa mga information. Pero mahalaga yung mahalaga yung manggagaling mismo dun sa person in authority, kung kanino talaga manggagaling, yung official figures, no. Kaya minarapat natin through by hook or sinker, talagang pinilit natin makuha si ambassador para masiguro maging official kung ano man ang totoo. And official nga yung naging interview sa kanya, yung mga panahon na yon, nung ini-interview siya, walang reported na casualty, no, na Pilipino sa Thailand. Yan kabaligtaran doon sa mga lumabas na ng mga unang lumabas na report na mayroong nasawi o mayroong nasaktan, o mismo galing kay Ambassador Paredes yun, di ba? So at least malinaw na yun. Ngayon yun sa Myanmar, ayon naman kay sa JD Affairs natin sa Myanmar, si sa JD Affairs na yan, meron nga 4 na hinahanap. Pero hindi pa yan, as we speak, hindi pa yan confirmed na casualty. Unaccounted for ang term na ginagamit. Unaccounted for. So hindi pa makita. No, hindi nakikita, hinahanap pa. So iba po yung ibig sabihin ng unaccounted for o hinahanap pa as compared dun sa sasabing nating official casualty, no? So hindi pa natin masabi kung nasaktan ba sila o tuluyan na silang namatay dahil sa lindol. Wag naman sana. Wag naman sana, no, knock on wood. As doon sa sinasabi ng ating sa JD Affairs sa Myanmar na as of now unaccounted pa lang sila. Okay? So yun po sana, no, malinaw po yun. Pero sabi nga natin, let's hope and pray na ligtas silang lahat. Okay? Alright, magbabalik po ang ating programang Global na Tayo, makalipas ang ilang paalala. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority
o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At unti-unti na tayong magpipinid ng ating edisyon, ng ating episode ngayong Global na tayo. Pero bago tayo magpaalam, paalalahanan natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakakapakinig dito sa ating mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundo. Respetuhin po natin yung mga batas ng ating mga host country kung saan tayo nagtatrabaho. Syempre, hindi naman namin inaalis yung inyong karapatan na maglabas ng inyong saloobin, di ba, Steph? Natural lang yan. That's part of, kasi tayo as Filipino, we were reared na magkaroon tayo ng freedom of speech, freedom of expression, karapatan. Pero pagdating po sa ibang bansa, respetuhin natin yung kanilang mga batas, no? Pwede naman siguro tayo magsagawa ng mga paglabas ng mga saloobin natin na hindi dumadaan sa mga ganitong demonstrasyon, no? Tapos wag na kayong magsama ng bata. Huwag kayong magsama ng bata. Please lang doon sa mga may plano na magde-demonstrate pa sa ibang bansa, kung ano man ang dahilan nyo dyan. Huwag kayong magsama ng bata. Dahil doon sa naging pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak, may nadamay na bata doon sa demonstration. No, may nadamay, nasa mga kamay ng mga otoridad ngayon. Doon ako worried doon sa bata. Okay? Dahil yung matatanda, alam nyo na ginagawa nyo, kaya nyo na yung sarili ninyo. Ang problema, yung minor de edad, yung bata. Nadamay patuloy. Pero huwag kayong mag-alala, matutulungan po yan ng Department of Migrant Workers, no? Sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Sige, Step. Ayun. So, yun nga, matuto tayong sumunod. Siyempre, kumbaga, parang nakikihiram tayo ng resources dun sa host country kung saan man nandoon yung ating mga kababayan, kumbaga nabibigyan ng oportunidad para makapagtrabaho. Ang tanging maisusukli lamang ay sumunod sa batas, no, kung saang bansa man sila namamalagi o nagtatrabaho. At syempre, isaalang-alang din nila, no, na
wag na nilang isama yung mga Yes. kamag-anak nila, no? Oo. Kung sila gusto nila na gawin yung kanilang pagpoprotesta, kumbaga, bukod dun sa wag gagawin pag walang permit, ay maghanap na lang siguro ng ibang paraan. Sa ibang paraan na lang, wag na in public, no? O wag Oo, na. pero Pwede sarilihin na lang. yeah, pero kasi tayo mga Pilipino, we cherish our freedom of expression and freedom of speech, di ba? Dahil naniniwala tayo na ang ating gobyerno is a democratic form of government, Yes. and that's why we have this privilege na magkaroon ng freedom of speech and freedom of expression. Pero may responsibility yan. May responsibility May siya. limitations talaga. Okay, sige po, mag-iingat po tayong lahat. At muli, bago tayo mag-iwahiwalay sa ating episode ngayon, ulitin po namin, iwasan na natin yung nangyari sa Qatar hanggat maaari. Let's respect the laws and rules ng host country natin para hindi tayo malagay sa bingid ng alanganin. Ano po? Alright, maraming salamat, Steph. Thank you very much. Maraming salamat din kasamang Ray, at maraming salamat dun sa ating mga nakasama ngayon na nakaalalay sa atin para maitawid natin ang ating programa. Yes, speaking of that, si Miss Susan Aison, si Hero, and of course si Leo. Okay? Thank you very much. At maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusubaybay. Ulitin ko po, available tayo sa inyong mga social media platform, sa inyong Facebook page, sa ating FB Live broadcast, sa ating live audio streaming, sa ating PBS receiver app. Yan, and of course sa ating YouTube channel. So follow, like, and share yung ating mga social media platform. And hopefully sa mga darating na mga panahon, marirestore din ang ating shortwave broadcast. Alright? Sige, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito po ang programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!